So, ang total nitong lahat is ayan na. Nakakaisang sako pala ako. Yan, dito. Inakyat ko to. Dito ko nakita. So, tinitigan ko muna kung ano ba. Wait lang. Itong kaliwa ang panghawa ko. Just in case. So, sabi ko kung sawa, kaya ko naman. Sige. Although nakita ko na kung saan banda. Pero to, pinapasok pa rin natin. Kaso ay para lang may pakita sa inyo. Ayun lang, wag na, balik na. Hindi, nawala yung ano, nawala yung katawan. Tragos. Nanginig yung paa ko dun. Nanginig yung tuhod ko. Nawala yung katawan. Nanginig pa yung tuhod ko ngayon. Hindi ko na may pakita eh, nawala na eh yung katawan niya eh. Malaki eh. Parang gabraso. Hindi siya nagalaw nung una. Nakita ko talaga hindi gumagalaw. So yung umatras ako, ayun yung pinakita ko sa video, wala yung katawan. O hindi ko lang maaninag kasi medyo madali tayo. Medyo takot. For safety. Sukatin mo na ba naman yan, no? Napakasukal, napakagubat. Then mag-isa ka lang. Kung kasama ko yung kuya ko, yan, malakas ang loob ko kasi just in case may kasama ako. Kung ano mangyari, may saklolo. Solo tayo eh, kaya wala. Lipat tayo ng pwesto. Ito halos 1.5 months or 2 months lang namin tong hindi nakumpayan. Maganda na ulit. So sobrang ganda. Lumitaw na yung mga kalaban. Pero alam mo namin dati pang meron dyan. Nasa ilalim lang talaga. Kasi ilalim yan is lupa at batuhan. Then puro tangkay ng Napier na mga tuyo na. So medyo mataas. Makapal na yung ano. Maaaring nasa ilalim nun, doon nagpapahinga kasi gusto nila sa malamig na area eh. Okay, so lipat na lang tayo ng ibang lokasyon. Kasi mas lalong makakawawa yung alaga natin kapag tayo ang tinamaan. Wala mangungumpay. Ay naku po. For the very first time na pagkakambing ko, na wala akong nakita ng ahas na medyo malaki-laki. So ayan guys, pangalawang araw ko dito sa ilog. Napakasukal. Kasama ko na yung kuya ko ngayon. And then siya nasa may baba kasi talagang napakaganda doon. Nakatatlong sako na kami. Andun sa may baba, sa may nakita ko kahapon na ahas. And then to siksik na. Itong isa hindi pa. So doon tayo kukuha sa kanya, nandun. Mahirap pala. Oh, yeah. Yan. So, may nangumpay na rin dito kahapon. Ito lang talaga ang pangit pagka may iba nangungumpay eh. Wala sanang problema kung mangumpay sila. Pero sana ayusin nila yung kumpay. Isagad nila sa baba yung putol. Ayun, napakaganda ng putol. Tingnan nyo. Ang ganda ng mga sulo eh. Pero pinutol nila sa taas. Dapat dyan eh, sinasagad nila sa baba. Pinaganda na namin ito nakaraan eh. Pangat na naman susuloy na ito. Dapat ang pagputol dyan is sagad para maganda yung labas. Tingnan sa kabila.
maganda yung labas nito kasi sinagad namin ito dati. Mga 2 months ago. Ayan, oh. Ngayon kaganda yung ano, pag sinagad. Saglit lang talaga, puno agad yung sako mo dyan. Tara na. 4 na sako na tayo. Good for 2 days ito. 4 na sako ng siksik. Ganito po kahirap yung ano pinagkukumpay namin dito. Ha? Yan na. Saan? Dito tayo nakita ng ahas hapon. 4 na sako tayo. Ella? 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 Anong pangalan yan? Si Summer. Very good. Doon! Doon na kay Ella. Nene, itapat mo, ipanene mo. Subo, subo, subo. Saan yung plywood na Ibaba mo, itaas mo to. Hindi, itaas mo yan. Yan, pa ganyan. Tatakbo na na. Papa. Oh, Papa, sexy sana. hayaan mo siya. Ayan mo na. Papasok ba si Sunny? Ayan mo lang sa loob. Pumasok si Sunny sa loob. Sunny, dito lang. Ang mga bulinggit with aling maliit. Ella. Aling maliit. Tinaray ko sila pakainin ng feeds. Hindi pa sila marunong. So, wag na muna. Wag ipilit ang hindi pa kaya. Hello guys, good morning. So, it's Friday morning. Update lang po ulit tayo dito sa ating mini goat farm. So, time check is 11:35 AM. And then, yan, nakapagpakain na tayo, nakapagpainom, na-check na rin natin yung kanilang mga kalusugan. And then, napagpagatas na tayo kanina umaga. So, ngayon, nagpagatas ulit tayo. So, kay Kopi ko, tsaka sa dalawa nasa taas. So, yan, sige. Buffet lang muna sila ng napier grass. Pinapalaki-laki pa namin ng konti yung mga ipil-ipil. And then, after mga 1 week siguro, mag-ipil-ipil na ulit sila. So, mga 3 to 1 month, 3 weeks to 1 month, kinukumpay natin yung mga ipil-ipil. Maganda na yung sibol nila. Ayun. Eto, si Borsilo, bloat na naman. Hindi, busog na busog lang. Ayan sila. So hanggang mamayang gabi na yan. So kaya tayo nagbibigay ng ganyan. Hindi naman para ma-bloat sila, no? So parang nagpastol lang din tayo. Kasi kung nagpapastol tayo, so hinayan lang sila kumain ng kumain. So same lang din siya dito sa pagkumpay. O sa pagpapakain ng 1 to sawa. Kasi hindi tayo 24/7 nandito sa ating mini goat farm. So sa isang araw, nag-i-stay lang tayo dito ng almost 2 to 3 hours lang. Kasi gising tayo ng 6 AM pero 3 oras tayo mangungumpay.
Kasi malayo pa yung kinukumpay namin eh. And then, ayan, dito, ang gagawin pagkarating na dito, linis, pakain, painom, pakain, yun. Dalawang set ng ano yan, pakain. Bali sa pagpapainom, dalawang batcha tayo. Total na ano, 4 na timbang malalaki, tsaka dalawa nitong ano, kulay blue na maliit. So dito natin minimix yung molasses tsaka feeds. So si Kopi ko magpo 4 months na pero walang sawa sa gatas. Sige lang, enjoy mo lang. So kamusta po kayo guys? Marami pa ba kayo nakukumpayan? Please comment down below naman kung tinatapos nyo ang aking video. And I hope you're doing well. Sana makasurvive tayo ngayong tag-init. Tag-ulan, mahirap mangumpay kasi nga naulan. Pero, want to sawa naman marami. Hindi ka mahirap mangumpay. Ay hindi, diba magulo Mahirap mangumpay kasi nababasa. Pero, maraming makukumpayan. Yun. Oh, paubos niya na. Kalahati ng 1.5 cook. Siya ang umubos. Maaga na magpapahinga. Ikot ko kayo sa taas guys. Wait lang, tapusin lang natin tong ano. Alright, okay na. Malinaw ba? Ayan. Hello, Vanilla. Basta Oh guys, sige. May nag-request pala nakaraan kung magkano raw ang bili natin sa ating mga alaga para may idea, no? Yung mga bibili rin o yung mga gusto mag-start ng goat farming business. For me, siguro nakadepende yan kung magkano or kung nakadepende yan kung saan yung location nyo. Meron kasi talaga na medyo mura, merong mas mahal. Depende sa location. Pero dito sa Quezon Province, sa Tayabas ko to binili sa farm. Mas gusto ko kasi sa farm compare sa mga buy and sell. Kasi sa buy and sell, hindi nila talaga sure, no? Pwede na sabihin na F2, F3, although wala naman silang patibay. Eto, puro F1 na Anglo Nubian, tsaka Boang, no? So, yan, ang pagkakabili ko po dito sa aking mga alagang kambing, unahin ko to dito kay Creamy. Si Creamy, may kasama itong dalawang bisiro. Medyo malaki na rin. 15,000 ang bili ko sa kanya. Kasama yung dalawang anak. Kay Milky, may sampa siya nun. 7,500. Kay Choco, kasama yung anak niya si Kopi ko. Bagong anak pa lang, 6 days. Is 8,000. Si Tae, ang bili ko dito native, ay 4,200. Kay Vanilla, buntis din to nun, binili ko. Namatay nga si Midnight. 8,000 po ang bili ko dyan. Malaki kasi ito eh. And then ito, hindi to sa akin, sa ate ko to. Paiwi ng ate ko sa kuya ko. Si Birang, ang anak niya ito si Lalaine. Ang bili niya dito is 3,000. Kasi napakaliit pa talaga niya nun. Ito naman, si Bulag. Ang bili ko rin dito is 4,200. Same lang sila nita eh. And then dito, kay Borzillo, ang bili ko dyan is 9,300. 10,000 yan. So natawaran ko lang ng 700. 10,000, tinawaran ko ng 9,500. Pagdating doon, tumawad pa ulit kasi ang hirap talaga ng daan. Pinagbilhan ko na ito. So 9,300 si Borzillo. 5 months old. Yan is F4 po na traditional. Okay? So, dito naman tayo. Ito ang kauna-unahan ko talagang kambing dito sa akin mini goat farm. Si Arte tsaka si Big Mama, mag-ina yan. Wala pa yan dati si Ichi. And ang bili ko sa kanilang dalawa is 10,200. Mag-ina sila, parehas silang may sampa. Kaso to nakunan to. Kasi super init siguro nun, kulang sa supply. Baguhan pa lang din. Okay. And then dito kay Yumi,
wala pa yung anak niya, may sampa siya nun. Ang kuha ko dyan nun is 7,000. Okay, kay liit. Maliit pa talaga to nun, kaya siya tinawag na liit. Nabili ko yan sa kuya ko ng 3,000. Pangailangan ng pera ng kuya ko, so binenta sa akin. Ito po yung dalawang anak niya, ni Creamy. Kita nyo naman, maliit pa yan nung nakuha ko. 76,400 po ang bili natin So, sa ating kasama siya, panimulang tapos kambing. Creamy, 15K po yan. Okay. So, ang total nito lahat is... So, yun lang update natin dito guys. Mga busog na naman sila. Sobrang init, kailangan dalawang galon ang binibigay ko sa kanila. Kasi malakas uminom ng tubig. Dito, kita nyo naman to, mag-inang mag-ina. Mag-inang mag-ina. Hanggang ganda guys na na milk bag na ni Arte, ang laki. So, I'm sure maalagaan niya ng maayos yung kanya magiging anak. Okay. So, yun lang guys ang update natin dito sa ating mini goat farm. Maraming pong salamat sa inyong panonood and God bless. Happy goat farming!